lahat ng pasasalamat at papuri ay para lamang sa Panginoong Diyos. At ako'y bumabati sa inyo ng kapayapaan at naway sumainyo ang pagpapala at awa ng Panginoon. O di ba maganda? Tama? So that's why we Muslims say Allahu Akbar. Ibig sabihin ng Allahu Akbar, God is best, God is great. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin nun, gera na. It so happened that some terrorists are Muslims, so they say the same expressions, no? But it doesn't mean it's peculiar or unique to them. Let us investigate what Islam is. Imbestigahan natin. Tama ba? Ha? Ma'am, nag-aral ba kayo ng mathematics sa high school? Yes, sir. Naging mathematician ba kayo? Hindi naman, di ba? So, kapag nag-aral tayo ng Islam, hindi ibig sabihin you are forced to become Muslims. No? But it will give you a better appreciation of what Islam is. And besides, Islam is affecting local and global events. We must investigate Islam. And you can never give a solution to something which you do not really understand or know. By the way, Islam, ano pagkakaintindihan ninyo sa Islam? Religion? Kulang ang inyong pag-unawa kapag ganon. Islam is an ideology. It is a belief system. It is a set of ideas. Just like your religion. Just like your religion. Ang religion kasi only about spiritual things. Di ba? Pero tingnan nyo ang Islam. The way we dress, pati yung personal hygiene, pati yung iluluto sa kusina, pinapakailaman ng Islam. See? So, we must investigate Islam. At lalong-lalo na ako, Muslim, dapat kong malaman kung ano ang aking paniniwala. Sapagkat, hindi mo maaaring paniwala ng isang bagay na hindi mo alam. Tama ba yan? And this is the problem with many Muslims. Di ba? I have to admit na itong problemang ito about Muslims is not invented by the non-Muslims. Di ba? Sinasabi ko sa mga Muslim, dapat magising tayo. Kaya merong mga ganitong problema kasi may mga kasamahan tayo na sumisira sa ating pananampalataya. Eto, tingnan nyo yung title, Al-Islamu Dinus Salam. Ano ibig sabihin yan? Al-Islam, the way of peace. O yun naman pala, way of peace. Ano pa ang problema? Di ba? Bakit peace? Bakit may mga Muslim na mukhang hindi yata peace ang alam? Al-Islam is originally an Arabic word. By the way, Arabic is a Semitic language. Alam niyo yung Semitic language? Ang Semitic language, katulad po siya ng Hebrew. Alam niyo yung Hebrew? Aramaic, Amharic. Ito yung mga Semitic language. No? Ang maganda sa Arabic, all Semitic languages are like this. They are based on root words. Ibig sabihin, yung original word, pwede mong alamin kung ano yung original niyang ibig sabihin. Meron siyang root word. So ano ang root word ng Al-Islam? Figuratively, it means submission and obedience to the will of God. Literally, it means, Islam, it means peace. O naku, nag-appear na naman yung peace na yan. Which is the mandate of the Department of Interior. Diba? Maintenance of peace and order. O, di kasama yan. Kasama yung Islam. Literally, it means balance. It means complete. Nako. Kompleto. Mamaya, may encounter natin itong mga words na ito. It means perfect. And it means security. Nandun din sa mandate ng DILG. Tama? Tama ba? Security. Yun naman pala Bakit magugulo kayong mga Muslim? That's the biggest question for me, para sa akin. Question yun. Dapat tanungin nyo kami doon. The word Islam, it means what? Complete way of life. Kasi kanina, natingnan nyo balikan nyo yung literal meaning. Complete. Di ba? Nakalagay doon. Revolves around the belief in one God. Umiikot lang siya sa isang doktrina. Paniniwala sa isang Diyos. Ang tawag doon ay tauhid or absolute
monotheism. Kaya makita mo yung mga Muslim, ba't ganun ang ganun yung mga Muslim? Ha? Sa karamihan ng mga Muslim, the same slogan, the same logos, so do not be deceived na baka magkakasama sila. They might be having the same signs or symbols, but they interpret it, differently. Iba-iba ang paniniwala o pagkakaunawa, no? Ano naman yung Muslim? By the way, the word Muslim is derived from the same root word. Ano yung mga consonants doon sa Islam? SLM. Kasi consonants eh. Tingnan nyo yung ano dito, yung MSLM. Yung mu dito is doer, fa'ilun sa Arabic language. The doer, siya yung tagaganap o gumagawa. So, pag sinabing Muslim, no? Ewan ko ba't nauna itong sa baba, pero ito ang legal definition under the Philippine law and even under Islamic law. Persons who testify that there is none to be worshipped but one God and Muhammad is His messenger. O, balikan niyo yung main belief kanina, paniniwala sa isang Diyos, di ba? Yun yung definition. Okay, Muslim. Ano yung literal meaning ng Islam? Means peace. O, di yung ibig sabihin niya, Muslim means are those who keep the peace. Yun naman pala eh, wala na tayong dapat problema. Bakit may problema? Because Muslims are not true to faith. As simple as that. Hindi sila totoo sa paniniwala. But they are making you believe that what we are doing is Islam. At naniwala naman kayo. O yun yung problema eh. Yun yung problema. What they are doing is not Islam at all. It's why? If they do that in a Muslim country, they will be persecuted. Muslim means those who submit to the will of God. Teka, yung literal meaning at saka figurative meaning, may question doon. Bakit sinabi literal meaning peace, pero figurative meaning those who submit to the will of God? Sa palagay nyo, anong connection? You cannot achieve peace unless you do the will of God in heaven. Nasa dasal din ng Christian, di ba? Yung Our Father. Ano sunod doon? And then, thy will be done. Sabi, thy will be done. Tama? If I am the handsomest guy in the world, walang kokontra, or the most famous, most powerful, the most wealthy, does it assure me of peace? No. Those very things are the cause of my trouble. Siyempre, pag magandang lalaki ka, pati ka pa mo lalaki, habulin ka. O, di ba? Kung marami ka naman pera, maraming mangungutang sa'yo, wala ka ng kapayapaan. Di ba? Oo. Kung ikaw ang pinakamakapangyarihan, meron din ko kontra sa'yo. Tingnan nyo si Presidente, may kumukontra pa rin, kahit makapangyarihan. Di ba? See? Because in the Islamic point of view, peace can only be achieved if we submit to the will of God. So this is a big question if Muslims truly submit to the will of God. It's a question. They are subject to the standard of Islam. Ako, I am subject to the standard of Islam. You as employees of DILG is subject to the standards of DILG, of course. Di ba? Tama ba yan? Yan. Because these are the groups that we belong. Muslim means all created things in the heavens and on earth. Teka, paano yan? In the Islamic point of view, lahat tayo Muslim. Yung mga buwan, araw, puno, ibon. Why? Is there anything that you know which does not submit to the will of God? Meron ba kayong alam na hindi sumusuko sa Diyos? Even the devil, God decreed him to be evil. So, he submitted to the will of God. Di ba? So, yan po ang definition ng Muslim. Kung titingnan ninyo, everything in the Islamic point of view is Muslim. But in the case of persons, mga tao, ang definition by law is those who testify that there is none to be worshipped but one God. So kahit ikaw ay kangkanai, but you believe that there is one God, you are Muslim. Okay? That's the definition. Kahit tausog ka, pero hindi ka naman naniniwala sa isang Diyos, hindi ka Muslim.